Kumusta po? You're watching News Listener. Ako po si Angelo. At breaking news po ngayong araw na to, yung ombudsman ay nag-file ng request to answer kay Cayetano, Padilla at kay Aplasca sa obstruction of justice complaint laban sa kanila in connection sa pag-escape kay Bato de la Rosa at pag, ah, pag custody kay Bato doon sa Senado. Kung natatandaan niyo po, itong si Bato de la Rosa pumunta ng Senado May 11, halos 5 buwan na pagtatago dahil sa ah, malalapit na ICC warrant laban sa kanya. So guys, at doon pumasok siya, na hinabol pa siya ng NBI, di ba? Nadapa pa siya. Tapos nangingiyak-iyak siya kasi yung may mga NBI daw at saka si Trillanes nasa labas ng Senado. ah, na hinahabol siya. Okay, at ngayon, yung ombudsman po ay nagre-request sa kanila para sagutin itong complaint laban sa kanila. So basahin natin guys. Ayon dito sa inquirer.net, itong hapon na po ito, yung ombudsman ay uh, nag-officially request kay Alan Peter Cawatano at Robin Padilla at as well as si Senate Sergeant at Arms Aplasca para sagutin yung complaint na connection in connection sa pag-escape kay Bato de la Rosa. Okay? So itong order na po ito ay dated June 23, but na fully furnished na lang po at na naipasa po sa media nitong Thursday lang. So ayon kay Ombudsman Moreno, Assistant Ombudsman Moreno Generoso, yung mga respondents daw ay kailangan mag-submit ng counter affidavit sa pag-file ng Tindig Pilipinas with non-extendable of 15 days from the receipt of the order. So that means 15 days starting today. Okay? Punta tayo sa baba. Acting on the sworn complaint, the above named respondents are hereby direct to submit their counter affidavits and controverting evidence to the said complaint. Okay, so ayon dito, Cayetano, Padilla, and Aplasca are also ordered to furnish a copy to the complainant's complaint Tindig Pilipinas. The complainants can then submit their reply affidavit 5 days after the receipt of the counter affidavit. So, should Cayetano and Padilla and Aplasca fail to file counter affidavit within the said period, the counter affidavit will deem submit for resolution, and the anti-graft body will no longer entertain any documents for further pleadings. Well, definitely, sasagot din sila within the said time. Okay, so baba tayo. So si Francis Joseph Kiko Aquino D, ang co-convener ng Tindig Pilipinas, sinabi na sa Inquirer na yung kanilang grupo po ay nakakuha ng furnished copy mula sa ombudsman. Okay, at yung lawyer nila, which is Dino De Leon, isa sa mga hinahangaan po nating lawyer sa social media, siya po yung counsel ng complainants. Okay? There. So merong pananagutan itong si Padilla, si Cayetano at si Aplasca. Kasi nga si Cayetano, imagine niyo yung kanyang sasakyan ang ginamit para makapunta si Bato de la Rosa sa Senado, tapos tinago nila. Kung merong valid warrant of arrest po, dapat hindi dapat tinatago itong tao na ito, na si Bato de la Rosa. Yun ang ginawa ni Cayetano, di ba? Ang daming kadramahan, merong shootout pa na gawa-gawa. After ng shootout, itong si Robin Padilla, ang ginawa niya, sinakay niya pa sa sasakyan niya, itong si Bato at ang kanyang asawa,
palabas ng Senado na videohan at nakita sa CCTV. At speaking of CCTV, ito pakita natin ulit para at least meron kayong reference. Let's watch this. Yan. Okay, so si Robin yung yan, siya yan, yung asawa ni Bato at si Bato de la Rosa. Yeah. Tapos may part doon na yung sasakyang puti na dala ni Robin Padilla, yun ang ginamit palabas ng Senado sa actual na time, and the CCTV connected it. Okay? So walang kawala dito. Itong si Bato, si Padilla, si Cayetano, tsaka si Aplaska. Okay? And then the ombudsman has required them to answer because their actions have allowed an international fugitive to make mockery out of the Senate and our legal enforcement system, said De Leon in a statement. We are confident they will be held accountable. Yeah, kitang-kita sa video, tapos may warrant of arrest. Kinupkup nila doon sa Senado, nilapastangan yung institusyon ng Senado, binaliwala yung NBI na magsaserve ng warrant. So they're definitely held accountable nitong obstruction of justice. So tamang-tama. Tamang-tama talaga sa kanilang mga pagmumuka. Okay. Now, ano pa? Okay, well, anyway guys, if you want to know more about the said news, you can go in a Daily Inquirer and then you can check yung ombudsman ordered Padilla and Cayetano to respond yun sa obstruction of justice. Now, speaking of obstruction of justice, anong mangyayari po? Isa sa mangyayari, pwede pong ma-disqualify ang isang senador or public officials kung mako-convict po sila ng obstruction of justice. And they may face a standard prison term up to 6 years plus. So, mawawalan ka na ng pwesto, makukulong ka pa dito sa batas na to. Kaya, yari itong si Bato, si Padilla, si Cayetano, at saka si Aplaska. Napakaklaro yung ebidensya, nasa CCTV, etc. etc. So, yan. Yan ang mga senador. Kaya nga po, dapat pumili po tayo ng mga matitino at talagang takot doon sa hustisya, sa law natin dito sa ating bansa. Okay? So yan na po guys. Kung meron po kayong komento sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Okay, salamat po and see you sa susunod na video.